Intro, bakit wala pa ding rice? Simpleng sagot lang yan, derechahan na, naka-maintenance kasi. Alam nyo, lahat yun nagsimula nung August 23 na naka 0 per minute pa din to. Kahit may mga nagpa-farm naman, naka-place naman. Ang roles lang, di ba? Place the farmer to gain rice. Pero kahit anong ganun nila dyan, no? Kahit naglalakad-lakad yung mga farmer, wala talaga silang napa-farm, no? Grabe na, alam mo. Ito kasi, no, naglabas sila ng memo dito, no. Nag-start yun noong August 23. Alam mo, ako lang ba dito yung nadadayaan? Paano ba naman kasi nag-start ako nito maaga-aga. Bali, 5 days na ako hindi nakaka-farm ng rice, Parang binibigyan tuloy yung mga new player. Ako lang ba, ito yung thoughts ko, Parang binibigyan nila ng advantage yung mga new player na pag pumasok ngayon, kapag nag-live na ulit yung server, kasabayan na lang din natin sila, gets nyo? Parang, para saan pa na nauna ako? Kung pahabulin lang din nila. Ibig sabihin, advantage yun sa mga bago, pero disadvantage yun sa akin. Napakaduya naman, no? Kaya sa mga, kung gusto nyo, bilhin nyo na lang yung build ko. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, 30k na lang to, guys. Unorthodox build to. Hindi to crab build. Hindi to typically. Ayan, i-PM nyo ako kung gusto nyo kung bilhin. Grabe, alam. Negotiable yung 30k. So, ito na nga. Or, kung gusto nyo, masaya din mag-build kayo na sarili nyong team, Pwedeng crab build, pig build, yung mga ganong build. Tier 1, tier 2, tier 3. Ito, gamitin nyo yung code ko. Ito. Ayan o, use RRF code EWNHK. Tapos mayroon ako YouTube channel. Doon meron step by step kung paano mag-build. Kung pinakamura sa pinakamahal. Grabe, alam mo. Bye! Hindi, joke lang, biro lang. Ito na, mag-start na tayo. Ito yung update nila sa Ronke. Ronke Community 3, we are implementing a temporary pause in rice yield generation. Nako po, imbis na paldo! Pinatigil muna nila. Okay, sige. Bakit kaya? Why is this happening? Sabi nitong, Donut. The recent surge in community growth from 4,000 to 12,000 accounts. Grabe, lala! Lol. Has revealed some underlying technical challenges that need attention. Uy, grabe na sobrang grabe, ibig sabihin hindi nila napaghandaan na yung server kasi guys, ganito yan, yung mga server kasi meron na silang limit or kinikater na number of na pwedeng pumasok doon. Yun yung hindi nila na so dati kasi nangyari na din sa akin. Alam nyo ba guys, yung PVU, yung Plants versus Undead, bali ang ginawa ng mga dev doon, mga developer, is naglalagay sila ng parang mga time, parang ginrupo-grupo nila. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. May mga, kunyari, mula 8 AM hanggang 12 PM, Group A lang, Group 1 lang yung pwedeng pumasok dun sa server. Yung the rest ng grupo, yung natitirang 3 grupo, naka-maintenance, pag pumasok sila dun, hindi sila makakapag-farm. Yun, ganyan yung ginawa ng PVU. Ewan ko kung anong gagawin nito Ronke na to, kung paano nila gagawin sa server. Grabe lang. So, ayun naman, ito na yung mga need ng attention daw. Una is the server infrastructure experiencing unprecedented load. Ito na yung sinasabi ko kanina pa, no? Hindi nila in-expect na yung dami. Talagang hindi na nagugulo-gulo na, hindi na yung server. Kaya nyo asikasuhin daw nila. Sabi, okay, hanggang kailan kaya nila maaasikaso to? Sabi next naman, some users who deposited recently have been unable to purchase as suspended. Totoo to. Uy, mag-comment nga kayo kung naranasan nyo to. Kasi grabe, sobrang big deal nito. Kasi kung new user ka, tas yung Ronke kasi, di ba, ililipat mo muna yung sa wallet, sa website. Tapos
biglang nawawala. Eh, never ko pa na-experience ha. 2023 pa ako neto. Ang pinaka-worst na na-experience ko lang, alam niyo yung PVU din, yung Plants vs. Undead. Yung Clover na token doon, or Lucky token, nilagay ko from MetaMask, Binance game kasi niya, BNB yun. From Ronin Wallet, nilagay ko dun sa mismong game, nawala yung 5 token ko upon depositing. Ang pinaka main reason doon, yung slippage. Kailangan kasi pataas yung slippage doon sa gas fee. Pero ito, ibang klase to kasi walang kinalaman yung gas fee dito. Ang may kinalaman dito yung mismong game, hindi na-credit yung Ronke pag dineposit. Sobrang ano yun sa mga player. Comment nyo nga kung paano ginawa nyo doon, kung totoo ba na grabe. Kasi ang lala doon, ibig sabihin merong loophole, may butas doon sa bug or bug doon sa website nila, sa game mismo. Na syempre i-repel yung ibang tao na mag-try din. Kaya dapat maasikaso nila to kasi sobra yun. Tapos next naman, withdraw issues have been affected some users. Oy, grabe. Kung pag-deposit pa lang may problema na, pati pag-withdraw meron din. Grabe, alam mo boy. Ayun, feeling ko madali lang tayo ayusin kasi kung malalaman nila kung paano yung problema dun sa pag-deposit, madali na lang nila maaayos dun sa pag-withdraw. So, August 23 pa naman to, i-check natin kung paano nila naayos. Ay, grabe, alam mo. Bye! So, next naman, the Ronke boost for new players. It requires optimization. Okay. Hindi ako makarelate kasi wala akong NFT eh. Pag may NFT kasi kayo, mabuboost yung farming nyo. Ayun. Hindi ko alam po. Pero parang it's more on mga developer. Yung need na gumalaw-galaw dito kung paano ayusin. Kasi more on sa game yung si bug or yung sira. Grabe, lala mo. Bye! Okay, check natin yung sa iba naman na marami silang in-update eh. Wait, ibaba natin. Ayan, sabi. Ito na yung Epoch 1.5. Ano ba ibig sabihin nun? Kasi pang 5 times na ata or pangalawang beses. Ito daw. Effective immediately. Yield generation will be temporarily paused. Bakit? Okay, sige, gets. Yan na yung kanina eh. Pero hanggang kailan? Yun yung kailangan nyo sagutin sa amin. Please lang. Next, dev team will implement comprehensive fixes. Dapat lang kasi. Grabe na yun ha. Dapat maging transparent kayo. Grabe, lala mo ba? Next, Epoch to start after the fixes. Let's go, Palda! Yes, Paldo! Sa mga hindi nakakalam yung Epoch, yun yung 10% increase. Dadagdag yung farming ability. Kunyari, nakalagay doon 10 rice per day. Kung plus 10%, 11 rice per day. Yun, ang laking advantage kasi yung sabihin natin 10 rice, isang rice na dagdag sa isang araw, ibig sabihin plus 20 pesos kasi 20 pesos na yung rice, diba? Grabe, alam mo boy. Ito next, your deposited funds remain secure. Let's go! Ito talaga yung kailangan ng mga tao na assurance. Lalo natin sa mga nauna na nawawala yung Ronke pag tineposit. Next, ito na yung mga priority nila. Our immediate priorities. Number 1, fixed balances, synchronization issue. Ito yung sa mga deposit saka withdraw. Okay, get. Restore all affected user balances. Okay, balances. Yun din to parang inolet lang. Or, di ko gets eh. Kasi siguro, ito pag-restore yung isa naman pag-balance. Or sana pinag-isa na lang nila. Dapat fixed and balanced. Anyway, next. Number 3, re-enable withdrawal once balances are verified. Let's go! Wait, are verified? Ibig sabihin, bago kami mag-withdraw, kailangan naka-verified pa muna. Bago yun bago yun. Pero sige, tignan natin yung baka may bagong mechanics pa sa pag-withdraw. Next, resume optimize server infrastructure for scale. Yan, maganda yan. Feeling ko
hindi na sila magta-timeline gaya ng sinabi ko grupo-grupo. Ang gagawin na nila is mag-i-scale na lang daw sila ng optimization. Okay din, mas okay. Parang ganun din yung ginawa ng pixels eh. Kasi yung pixel na game, sobrang dami na talaga na kapag may event nga dun, hindi ako makapasok eh. Loading lang ng loading yung screen ko. Kaya in-scale, parang kagaya nila yung pixel. Siguro, ganun yung nila, approach. Next naman, resume normal operation with Epoch 2. Wait! Pag nag-start yung Epoch 2, mare-resume na ba yung yield generation ng rice? Totoo yun? Ayun o, yun yung aabangan natin. So, ayan, timeline. Our most optimistic scenario is 2 to 3 days. But we will keep you posted every step of the way. Wait! 2 to 3 days. August 23 na to, 23, 24, 25, 26. August 26 dapat, August 27 na ngayon. 1 days na kayong delay. Or baka nag-update na sila. Sige, basahin natin. Kasi August 27, 00 pa din yung sa akin per minute eh. Ba't ganon? Or akin lang yung ganon. Mag-comment nga kayo sa baba kung ganon din kayo, guys. Grabe, lala mo, boy. Next. No Ronke left behind. We're taking this decisive blah blah blah. Okay. Sige na, basahin natin. We're taking this decisive action now to prevent extended downtime in the future. We've seen what happens when technical debt accumulates. Also, we wanted to be fair with new users who deposited and were not able to purchase the farm. Ito yung approach nila dun sa sa mga new user na hindi na-deposit yung Ronke, yung nawala. Yun ata yun. Tapos, sushi leak. Ano to? Sushi. Bago to. Token ba to? O ano to? Anong klaseng in-game burnings mechanism ba to? Sushi leak. Our monkey team has secured mixed stick access for the leaderboard. Let's go! Congrats! Let's go! Sino yun? Paldo yun Also, we got more prizes in the treasury. Let's go! Kasali ba kami dyan? Paano sumali dyan? Sige, keep us updated, lol. Thanks for your patience and support. Ron, get together, strong! Let's go! Okay, sige. Ano next? Ayun, tapos naglagay sila dito ng sushi bar na axis sa gitna. Wait, ibig sabihin ba magkakaroon na tayo ng pet na parang axis? Ganun ba yun? Joke. Pero alam nyo ba, may nabasa ako sa post. Magkakaroon na daw ng sushi. Tapos yung sushi, para makuha mo yun, kailangan mag-masters ng rice. So, bagong burning mechanism yun. Tapos, next, naman, yung sushi na yun, ipapakain mo siya dun sa farmer. Pag pinakain mo siya dun sa farmer, tsaka lang siya kikilos, lalakad-lakad siya gaganon sa farm. Kasi diba ngayon, kahit idle ka lang, kahit AFK ka, kumikilos yung farmer. Ngayon, hindi na ata. Pero pa yun parang leak lang yun, hindi pa yun official. Ayun, parang maganda yun kasi magkakaroon ng technicality kung paano mo gagamitin yung sushi mo ng maayos. Tapos ayun, may mga nag-heart, may mga nag-react ng fire, ganyan. May mga sumisigaw, wala naman masyadong negative reaction. Kaya nag-born daw sila, kailan to? August 25 sila nag-born ng Ronke tsaka ng rice. Uy, good thing yun maganda yun, goods yun. Next naman, Ronke Casino payback. Ronke Casino fees, payback and burn. Wait. Dito sila nagbo-burn. May bago silang game. Dito sila nagbo-burn. Paano to? Okay, sige, wait. Wait, guys. Tignan natin. Parang promising tong game na to. Kasi ang dami nilang nabo-burn. Wait. Nakikita nyo ba yung screen ko? Wait lang. Back to being friends when we... ang galing! Ito yung bago nilang game. Wait lang, pwede ba na wala. Sige, try natin maglaro ng isa. Try natin maglaro. Ay, ito na pala. Ay, kaso wala akong Ronke.
So, pwede ka pumili kung heads or tails. Pero, boots yung nakalagay dito. So, ito yung mga nananalo. Total coin flip. Gets, kailangan hula mo kung heads or tails. Tapos, i-click mo to. 5% token fee. VRF fee per flip. Tapos 500 yung minimum na ron. Mayroon? Uy, mayroon no. Mayroon ako. Ilan yung ron ko ngayon? Ilan yung ron ko ngayon? Pwedeng 100 Pwede ding 1 ron lang. Pwedeng 5 ron lang. Kaso wala ata akong ron dito no. Wala din ata akong ron. Try natin isa. Parang gusto ko i-try no. Grabe, lalama boy. Then next time na lang natin i-try. Kasi hindi hindi ako swertihin ngayon Hindi pa ako nalilego Grabe, lalama. Bye! Okay, sige. Start na tayo sa